morning everyone, this is Grandma Emma once again and welcome to my vlog. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe, and press the notification bell para lagi kayong updated sa channel ko. So, isa na namang reaction vlog ang ating gagawin. Actually, ito na yung pangatlo kasi nagkaroon na ako dati ng part 1, part 2, and this is part 3. So, kaya ko ito ginagawa is para, ang sarap eh. Ang sarap balikan ng mga bagay-bagay na kinagisnan ko. Parang tanda-tanda ko na, yung mga kinagisnan ko, kinalakihan ko, na napakasimpleng bagay. Gusto kong ipakita sa inyo, lalo na sa mga nanonood ngayon, ang mga tinatawag na millennials, tapos meron pa ngayon mga Gen Z, na iba yung buhay namin noon, kumpara sa buhay ngayon. Na kung tutusin nga is mahirap ang buhay noon, sa kanila is medyo madali na lang kasi parang high-tech na lahat ng bagay ngayon eh. Pero, ang dami pa rin tinatamad na mga bata, Diyos ko. Kagaya na lang itong mga ipapakita ko sa inyo. So, panoorin niyo po hanggang dulo. Sa una is film. Ito ang tatandaan ko itong laruan na to eh. Bata pa ako nung siguro mga elementary grades ako. Nire-rentahan niya sa school. Bibili ka na, pagka, hindi ko lang matandaan yung presyo. Basta kailangan, yung isang bilog na ganyan, kung nakikita nyo sa picture, may ipapasok yan sa parang camera, tapos gaganon-ganonin mo, ikot ng ikot yung film na yan hanggang sa maubos, tapos yan, magbabayad ka na. Ang ganda rin nga naman. So, yung may-ari niyan is kumikita. Pero ngayon, parang wala na yata ngayon eh. Okay, next is bakya. Ito yung mga talagang sapin-sapaan ng mga sinaunang panahon. Hindi ko na ito inabutan eh. Pero ngayon, pagka halimbawa may mga field day, foundation day, naghahanap ng mga bakya dahil sa mga costume ng mga Pilipiniana, makikita mo pa rin to kahit paano sa mga native product sa Divisoria, sa Quiapo, sa ilalim ng Quiapo, maraming ganun eh. So yung bakya niyan is talagang hindi na makakalimutan ng mga Pilipino. Tapos mayroon pang isang bakya. Ito ang inabutan ko. Ang tawag dito is Happy Feet. Yan. Nagkaroon ako nito, siguro bagong kasal ako. Tatlo. Tatlo yung binili ko na hindi ko alam na pwede palang bumili ng isa lang, tapos dalawang strap. Pwede mong pagpalit-palitin. Kasi natatanggal yung strap niyan eh. Pag ayaw mo ng ganitong kulay, halimbawa iba yung damit mo, ipapalitan mo, ipapasok mo naman yung isang strap. Mahal yan eh. Tsaka matibay. Tsaka hindi ko alam ko yung ang tawag dito is nara, yung kahoy niya is nara, tapos leather yung ano niya, yung pinakang strap niya, kaya may kamahalan. And then next is duyan. Hindi ko alam kung ginawa to sa akin ng mama kong duyan na to. Pero alam ko maraming klaseng duyan kasi noon eh. Pero itong duyan na to, ito yung duyan na ratan. Diba? Ilalagay mo lang yung bata dyan. Tapos, parang delikado nga eh. Kasi ratan, diba, parang may ano-ano yan. Parang yung salubsog na tinatawag. So, meron namang kumot. Tapos yung kumot. Ito nakapag-alaga ako siguro, mga pisan-pisan ko pa doon sa Bicol. Kumot siya na malaki. Tapos may tali sa magkabilang dulo. Tapos nakaganon siya pag hiniga mo na yung bata. So, ang gagawin naman namin, yung magkabilang dulo, is talagyan mo ng hanger para bumuka at hindi mainitan yung bata. So maraming klaseng duyan, meron pang yan nga, ratan, merong tela, tapos meron pang yung nylon. And then next is ito kailangan ko to ngayon pero wala na akong makita. Kasi kahit magsuot ako ng salamin, tapos ipapasok ko ng ganun yung yung sinulid. Hindi ko talaga maano. Nagtatawag pa ako ng apo. Pakipasok mo naman ng sinulid na to. Pero kung meron ng ganito, madali lang eh. Ngayon wala na akong makita ganito. So next is batchat palo-palo. Ito, nabutan ko to. Nasa Bicol kami noon. Naglalaba yung mga pinsan-pinsan ko sa ilog. Yan, katulad niya nasa picture niya. Sa ilog, tapos meron sundo isang bato na medyo flat, ipapalo-palo nila ng ganun. Yung pala, yung pag pinalo-palo nila ng ganun is lumalabas yung katas ng dumi doon sa tela. Tapos ibabanlawan mo na siya doon sa ilog.
Ang maganda nga maglabas sa ilog kasi isang banlawan lang. Yun nga lang. Ingatan mo na wag mo siyang mabitawan kasi aano rin siya, habol-habol ka ngayon doon. Pero maganda maglabas sa ilog. Tapos yung gamitin yung palo-palo. Okay yan, maganda yan. Then next is, ayan, yung mga bata ngayon, pagka inutusan mo, alam na nila yung mga schedule nila. Sa umaga is ganito yung schedule nila. Pagdating ng tanghali, ganito. Pagdating ng hapon, ayan na. Papatukasa sila ng mga manok. Sa probinsya yan, magpapakain na sila ng mga baboy, ng kambing, mga ganun. Pero ngayon ang mga bata ngayon, pag inutusan mo, Diyos ko po, opo, teka lang, mamaya na po, wait lang. Ang dami-daming sinasabi hanggang sa mabisit ka na lang at ikaw na lang ang gagawa. Pero yung mga bata doon, isang utos mo lang talaga, titigan mo nga lang yan, talagang tatayo yan sa kinauupuan nila eh. Lalo na pag ang bata ngayon nag-ML, Diyos ko, hindi mo makausap, hindi makakain. Ay nako, ewan ko. And then next is, hindi ko naman naranasan na pinainom ako ng mama ko ng pero ang tawag nila sa akin is Darigold baby. Wala na rin yung Darigold na yun. Pero nung lumalaki ako, nakikita ko sa mga pinsan ko na pinapainom sila ng pinapadede sila ng tapos lalagyan ng konting asin. Ako naman ginagawa ko, pagka kumukulo na yung sinaing, kukuha ako, lagay ko lang sa baso, tapos asukal naman ng asukal naman ang nilalagay ko. Ang sarap. Siguro yun dahilan kung ba't ako tumangkad. And then next is molido. Molido ay isa siyang candy na gawa sa kamote. Natatandaan ko, may kapitbahay kami nun sa Bicol na ang pangalan niya is Aling Krising. Saan na kaya yun? Baka wala na rin yun. Tapos, gumagawa siya ng mga bukayo, ng mga molido. Tapos, ang ganda niya, pinapanood ko eh, yung kamote na parang dinurog, minas nila, tapos nilagyan ng asukal, tapos pag natuyo na sa kawali, ilalapag. Tapos, mayroon silang parang roll pin, igaganon. Tapos, pag medyo parang maligamgam na siya, kasi pangit pag mainit eh, hindi mo siya mahihiwa-hiwa. Pag medyo parang maligamgam na siya, yung hindi na masyadong mainit, pwede mo na siyang i-slice ng ganun. Yun ang candy namin na kahit na isang linggo na nasa bahay, nasa garapon, hindi siya masisira. And then next is biskuit. Ang tawag namin dito is tenga. Tingnan nyo yung korte niya, di ba? Parang tenga. Ito, pag halimbawa, nasa baryo kami, nasa Bato, Catanduanes kami, tapos, yung mga pinsan ko pupunta ng bayan dahil sila nag-aaral, pinapabaunan sila ng mga kamote, mga kung ano-ano, saging. Tapos isa ito sa mga pinapabaon nila na biskuit. Kasi nga, ito yung matagal na hindi talaga masisirang biskuit. Yan ang sekreto niyan. Hindi siya masisira kaagad. And then next is pag-iik ng palay. Yan, kung nakikita niyo dyan sa picture na yan, ang uso pa noon na pag-iik ng palay is paa. Kaya kawawa naman yung magsasaka natin. Di ba yung palay na yan, yung ipan yan is parang maaligasgas. Talaga inaano nila yan ng paa. Nararamdaman nila na wala na yung palay dun sa ipa. Parang kukunin na nila yung isang bugkos na kasi igaganon na nila. Maglalaglagan na yung palay. Tapos yun, itatapon na nila yun. Tapos kukunin yung palay. Ganun. Hanggang sa, nakakabubuo sila ng minsan ng mga isang sako. Ganun. Samantala ngayon, modern na yung palay, di ba? Talagang machine na yung, tapos hindi na palay. Bigas na, di ba? Ganyan naka-high-tech yung tayo ngayon. And then next is, presyo ng bigas. Tingnan nyo po, Diyos ko, yung presyo ng bigas noon is 2 pesos lang. Diba? Saan ka pa? Ngayon magkano na? May 55, may 56, 57, hanggang umabot ng 60. Magkano kaya isang sako noon, diba? Ang mura talaga ng bilihin noon. Pero, huwag na tayong umasa na may babalik yan. Ibang-iba na talaga ngayon ang mundo. Siguro yung presyo ng bigas ngayon is pwede pa bumaba, pero yung maibalik sa 2 pesos per kilo, per ganta, hindi na. Ang pala noon, ng unit of measurement noon is hindi kilo, ganta. Hindi ko lang alam kung ilang kilo ang isang ganta, gano'n.
Tapos, yan, salop. Salop is ganta. Yan. Parang, pag bibili ka noon ng bigas, ilalagay nila sa square yan eh. Yung nakikita niya, square na kahoy. Tapos kakalusin ng ganyan. Next is, bingwit. Ito naranasan ko ito ng bata ako. Kami ni Vilma, pinsan ko. Namimingwit kami. Akala ko naman kung ano yung hawak-hawak ng pinsan ko na bao, tapos may lupa. Bao na may lupa talaga. Tapos, yun pala, sabi sa akin, hawakan mo to. Hawak-hawak niya yung pamingwit. Tapos nung nandun na kami sa may parang ilog-ilog bang tawag. Yung mga ganyan. Ginanon niya yung yung lupa sa loob ng bao, tapos may bulati doon, tapos pinitas niya yung pinigtal niya ng ganun, bulati, tapos ginanon niya sa pain. Sabi ko, ano ginagawa mo? Diyos ko po. Wala siyang takot. Tapos yung pala, yun yung pagkain ng isda, para pain nga. Tapos hinawakan, binigay niya lang sa akin. Hindi na ako humawak sa pain. Binigay niya lang sa akin. Tapos pag ang technique pala nun, pag ang pain mo is mayroon ng isda, gaganon-ganon, yung gagalaw-galaw na yung tali mo, tapos na mararamdaman mo na bumibigat na siya, so may isda na. So, angatin mo ng ganon, so may isda na siya. Pero simula noon, mga tilapia, yun. Mga hito, mga dalag, mga ganon. Kaya hindi ako kumakain noon. Hindi ako kumakain ng mga ganon, hito, dalag, tilapia. Kasi nga alam ko nang kinakain pala nila is, yun nga, bulate. Pero ngayon, cultured na sila, nasa fish pan na sila, kaya malinis na sila. Okay, next is pangkulot. Taranasan ko din to, dala ng kabataan. Alam nyo yung kamuting kahoy yan eh. Tatanggalin mo yung ngayon yung mga dahon. Ang matitira yung kulay pula na parang stem niya. Ganun. Tapos, yan na. Iikot mo ng gano'n sa buhok ng kaibigan mo, ng kalaro mo, tapos gaganon mo. Pero after mga isang oras lang, talagang kulot. Kulot na talaga siya. Huwag mo lang talagang babasahin dahil pag binasa mo, balik siya sa pagkaunat. Kasi wala namang gamot eh, di ba? Yan, isa yan sa mga naranasan ko. And then next is jeep. Ayan, ganyan-ganyan sa amin noon. Pero ngayon hindi na. Kasi noon, nabutan ko yan eh. Ang biyahe ng mga jeep is may oras. So, pag hindi mo naabutan yung oras ngayon, isa susunod ka na naman mga 1 oras, 2 oras ka na mag-aantay sa, yung parang may waiting shed sila doon na, doon talaga nag-aantay sila. Tapos, so kailangan makipagsiksikan kayo kasi lalo na may hinahabol kang mga oras, may hinahabol kang gagawin. So, kaya ang nangyayari, atip bubong. Yan, kita nyo, di ba? May mga tao sa bubong. So, ingat-ingat na lang na wag silang bumagsak. Ako naman, ang naranasan ko is di naman sa bubong. Alam mo yung pinakang istribo ng jeep, nilagyan nila ng ng kahoy. Nilagyan nila ng kahoy, tapos doon ako pinaupo. Sabagay bata pa naman ako niya. Sige, okay lang, ganun-ganun. Kasi mas hindi kami umabot doon sa mga oras na dapat naming puntahan, di ba? So, yun, naranasan ko yun. Pero ngayon, sa Bicol is, sa Bicol is na ngayon, mga modern na talaga. May mga UB Express na nga doon eh. So, kanya-kanyang baryo na sila. Pagbaba mo pa lang ng aeroplano or pagbaba mo ng pier, may mga nakaabang na ng mga UB Express. And then next is Copra. Ito naranasan ko to. Ay, hindi ko siya naranasan, pero nakita ko ang ginagawa ng mga lolo ko noon. Sa dait naman, yung lolo ko doon, ang ginagawa is, alam mo yung kartelya ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Tapos hila-hila siya ng ng kalabaw. Nakasakay kami doon. Tapos pagka yung lahat ng madadaanan namin ng mga nyug-nyug, dadamputin namin, isasalpak namin lahat doon sa karetela nga tawag doon. Hanggang sa pag napuno na, doon ako sa ibabaw ng kalabaw nakasakay kasi puno na siya ng nyug. Tapos, meron doon isang malalim na hukay, parang balon siya na napakalawak. Tapos, may mga sa ibabaw, may mga, tawag dito, mga kawayan. Yung pala, yung ilalim na yun is sindihan, mga apoy, para tapos yung kawayan na yun, doon itataob lahat ng mga nyug.
tapos papausukan ng papausukan. Hindi ko alam kung ilang araw pinapausukan yun. Tapos pagka tumikal na yung nyug doon sa bao, yung madali nang tanggalin ng ganun, ibig sabihin luto na. Lahat ng nyug ilalagay sa sako. Tapos pag marami na silang nagawa na ganun, i-deliver na yun sa bayan. Tapos pera na ang kapalit. Is parol. Yan, tama-tama, Pasko ngayon. Noon ginagawa lang ang mga parol. Bibili ka lang ng parang yung Japanese paper. Pagkatapos may pandikit ka. Tapos yung kawayan, kung saan-saan lang meron ganun eh. Tapos ididikit mo lang siya, huhurmahin mo ng star. Star. Tapos tatalian. Ganun na. Samantala ngayon, ang mga parol ngayon is parang mga ano na, mga shell, mga native na. Pero magaganda ngayon. Tapos may kanya-kanyang ilaw na. So, ibig sabihin, ang pinopoint ko rito is noon is napakasimple ng buhay. Kumpara sa ngayon. Yun nga lang, talagang maganda na ngayon kumpara naman noon. Diba? And then next is, pagpili ng bigas. May gumagawa pa ba niyan ngayon? Ako hindi na ako nagpipili ng bigas eh. Pero yung biyanan ko si Isabela, nagpipili pa siya ng bigas kahit matanda na siya. Ayaw niya nung yung bigas is merong mga palay-palay, mga bato-bato. Talagang ang tiyaga niya. Siguro talagang yun na yung kinagisnan niya. Pero ako, wala nang pili-pili yan. Basta sayang na lang sayang. Piliin mo pag nasa plato. So, yan lang mga ka-grandma. Sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayon, sa aking content ngayon. Lalong-lalo na kayo mga millennial, ha? Huwag kayong mga Gen Z na yan. Huwag kayong umangal ngayon dahil kung tutuusin, napakaswerte nyo. High-tech na kayo ngayon. Kami nga noon, telegrama pa eh, di ba? Samantala ngayon, cellphone na. Magkano ang telegram noon, per ano pa, per word pa, ang bayad. May ambulance na naman. Kinakabahan ako pag may ambulance eh. Tapos, per bayad pa yung ano noon. Ay, per word pa ang bayad noon. Kaya minsan ang ano mo is barok. Para makatipid ka ba sa bayad. Uwi, Bicol, patay si ano. Gano'n. Wala nang kano-ano, basta gano'n. Uwi, Bicol, patay. Yung pangalan ng tao. Gano'n. Pero ngayon, lahat na, cellphone na. Ito na, yung mga ganito na. Tablet. So, kaya, salamat kayo guys. Ang mga bata ngayon. Huwag matigas ang ulo. So, yun lang. Bye-bye.